Tama lang ba ang ginawa ni Embiid? Napikon, nananakit na ng tao. Showtime sa Mavericks, Luka sa logo. Kyrie nilinlang ang Magic at magandang pasa ang ginawa ni Klay. At GSW, hindi inaasahan ang ginawang NBA record ni Buddy Hield. Stephen Curry, makakalaro na kaya laban Wizards? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Pagkatapos ng laro ng Philadelphia 76ers laban sa Memphis Grizzlies, nasangkot ang star center na si Joel Embiid sa isang mainit na alitan kasama ang kolumnista ng Philadelphia Inquirer na si Marcus Hayes. Naging pisikal ang konfrontasyon ng itulak ni Embiid na halatang nagalit sa isang artikulo ni Hayes, ang reporter sa locker room. Binanggit kasi ni Hayes sa kanyang kolum ang yumaong kapatid ni Embiid na si Arthur at ang kanyang anak na tumama sa sensitibong bahagi ng buhay ng manlalaro. Inanunsyo ng NBA na iniimbestigahan nila ang insidente. Sa susunod na banggitin mo ang namatay kong kapatid at ang anak ko, makikita mo ang gagawin ko sa iyo at kakailanganin kong harapin ang mga magiging resulta, babala ni Embiid. Nagsimula umano ang alitan nang makita ni Embiid si Hayes sa locker room. Ayon sa NBA insider na si Shams Charania, mabilis na uminit ang palitan ng salita. Dagdag pa ni Charania, kinailangan pang pumagitna ang security at ibang mga miyembro ng team upang awatin ang dalawa. Sa kanyang kolum, binanggit ni Hayes si Arthur Embiid na trahedyang pumanaw sa isang aksidente sa sasakyan noong year 2014. Makatuwirang nainis si Embiid sa pagbabanggit sa kanyang kapatid, kaya't hinarap niya si Hayes at pinagsabihan na huwag nang idamay ang pamilya sa mga kritisismo. Malinaw ang pahayag ni Embiid na hindi niya papayagan ang mga personal na pag-atake na may kinalaman sa kanyang pamilya at nais niyang panatilihin na basketball lamang ang sentro ng mga komento. Ang alitan ay tumagal umano ng mga 2 minuto at nagtapos lang sa tulak matapos ang mahabang diskusyon. Taliwas ito sa mga naunang ulat na sinuntok umano ni Embiid si Hayes. Marami ang naniniwala na walang intensyon si Embiid na mag-init ng pisikal na komprontasyon, ngunit lalong tumindi ang sitwasyon dahil sa pagtanggi ni Hayes na umatras. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mga tanong tungkol sa mga hangganan ng personal at profesional na kritisismo para sa mga atleta. Para kay Embiid, nalampasan ang hangganan ng idinawit ang kanyang pamilya sa usapan. Kahit pa dominante siya sa court, may malambot na bahagi si Embiid at malalim ang pagmamahal niya sa pamilya, lalo na sa alaala ng kanyang yumaong kapatid. Ang desisyon ni Hayes na banggitin si Arthur sa isang kritikal na kolum tungkol sa performance ni Embiid ay itinuring ng marami bilang isang hindi kinakailangang provokasyon. Ang tugon ni Embiid, kahit na hindi karaniwan, ay nagpapakita ng malalim na epekto ng mga personal na pagbanggit. Kahit hindi kasing lala ng mga naunang ulat, nananatiling iniimbestigahan ng NBA ang insidente at posibleng magbigay ng desisyon ang liga ukol dito. Binibigyang diin ng insidenteng ito ang mga hamon na kinakaharap ng mga atleta kapag ang coverage ng media ay sumasakop sa personal na aspeto ng kanilang buhay, na nagpapakita ng pangangailangan ng respeto sa mga hangganan sa sports journalism. Tungkol naman sa laro, natalo ang Sixers sa score na 124-107 laban sa Grizzlies na siyang ika-4 na pagkatalo nila sa 5 laro. Hindi pa rin nakapag-debut si Embiid ngayong season, ngunit patuloy siyang nagpa-practice kasama si Paul George na sumali sa team noong summer. Parehong inaasahang makakabalik sa lineup ang dalawa sa lalong madaling panahon na posibleng makatulong sa mabagal na simula ng Sixers ngayong season. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Samantalang, pag-usapan naman natin ang laban sa pagitan ng Dallas kontra Orlando Magic. Sa unang quarter, nagpakitang gilas agad itong si Wendell Carter Jr. unang basket para sa kanya. Jump hook naman ang bawi sa starting center na si Gafford. Sinundan pa ito ng alley-oop mula kay PJ Washington, ngunit alley-oop rin ang bawi ng Magic. Wagner to Carter connection. Wagner umatake sa ilalim over Irving. Basket! Unang basket para kay Luka, isang 3 ang ginawa. Sumunod naman ang co-star na si Kyrie, 2 puntos for Uncle Drew. Smart play ang ginawa ni Luka. Isang 3 na naman ang pinakawalan. Luka muli umatake. Magandang pasa patungo kay Lively. Timeout ang Magic ng mag-dunk party na ang Dallas. Marshall to Lively connection. Doncic agresibo. Umatake sa loob. Basket. At tinapos ang unang quarter sa isang buzzer at isang free throw. Score 22-30 in favor of Dallas Mavericks in first quarter. Sa ikalawang quarter, si Kyrie ang unang umiskor
isang tres ang ginawa. Bullseye. Thompson umatake, pero iba ang tumapos. Pasok. Thompson ulit umatake sa loob. Basket, unang puntos para kay Clay. Mas lumaki na ang kalamangan ng Mavs dahil sa magandang assist ni Dinwiddie sa ilalim kay Gafford. Score, 28-50. Nang ginawa ni Luka ang isang pull-up sa tres. Pasok. Luka hindi pa tapos. Tumira mula sa logo, nagkagulo ang mga fans sa arena. Kasama ang isa pa, 25 points for Luka. 2.5 minuto sa ikalawang quarter, isang magandang alley-oop pass ulit. Marshall to Gafford connection, Kyrie sumali. Isang hard drive ang ginawa. Pasok. Sa third quarter, Thompson may 4 na puntos na mula sa pasa ni Luka. Doncic, gusto talagang mag-stand out si Thompson, isang pasa muli mula sa kanya para sa isang easy pull-up. Kyrie Irving nagparamdam muli, umatake sa ilalim, gumamit ng fake, basket. Previous possession and the bag of tricks. Whoop. Yeah. You don't see that a lot. It's so effective because those Magic maalat pa rin. Samantalang sa kabila, Kyrie mainit pa rin, left-handed finish ang ginawa. Pasok! Sa huling quarter, si Klay Thompson ang unang umiskor. Isang tres ang nagawa kasama ang magandang pasa sa ilalim para kay Lively. Score, 63-95. Nang pinagsamantalahan ni Luka ang depensa ng Magic, bumawi naman sa kabila. Magandang play ang ginawa ng Orlando sa ilalim. Pasok! Wala nang 8 minuto ang natitira sa fourth quarter. Inilabas na ng Mavs ang trio na sina Luka 25 points, Kyrie 17 points, and Thompson 9 points. Sa ibang balita naman, marami ang nag-aalala kung paano magmumuka ang Golden State Warriors ngayong wala na si Klay Thompson sa roster. Nang pumirma si Buddy Hield sa team, inaasahan ng marami na magiging mahalagang contributor siya, pero walang nag-akalang maglalaro siya sa kasalukuyang antas ng performance niya. Sa loob ng 6 na laro kasama ang Warriors, gumawa si Buddy Hield ng kasaysayan na tanging si Steph Curry lang ang nakagawa dati. Si Hield ang pangalawang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na nakashoot ng mahigit 33 sa kanilang unang 6 na laro ng NBA season. Nakamit na ni Curry ang record na ito ng 5 beses. Sa kanyang 6 na laro sa Warriors, may average na si Buddy Hield na 21.2 points, 3.6 rebounds at 2.6 assists na may shooting percentages na 49% from the field, 50% from long range, and 100% from free throw line. Meron siyang 50% shooting from the arc for 9.6 attempts per game. Ang mga numerong ito ay talaga namang kahanga-hanga at naging malaking pagbabago para sa Golden State Warriors ang kanyang laro. Gayunpaman, inaasahan na bababa ang kanyang mga numero sa paglaon habang bumabalik sa average ang kanyang mga stats. 5-1 record ang Warriors sa ngayon kahit wala si Steph Curry sa huling 3 laro. Malaki ang naiambag ni Buddy Hield na tila tunay na pumalit kay Klay Thompson sa pagsisimula ng season para sa Warriors. Sasalubungin ng Golden State Warriors ang Washington Wizards sa Martes ng umaga. Steph Curry ay may pagkakataon ng makabalik sa court laban sa Washington Wizards sa Capital One Arena. Nitong araw, itinaas ng Golden State Warriors ang status ni Curry sa questionable para sa laro na ito, isang senyales na may posibilidad siyang makalaro. 3 laro nang hindi nakakapaglaro si Curry dahil sa left peroneal strain na nakuha niya noong Oktubre 27 sa laban kontra Los Angeles Clippers sa Chase Center. Sumailalim siya sa muling pagsusuri noong Biyernes kung saan sinabi ng koponan na patuloy siyang nagpapakita ng good progress at pinayagan ng makilahok sa ilang bahagi ng team practices. Ngayon may pagkakataon na siyang makasamang muli ang Warriors na naglaro ng mahusay sa kanyang pagkawala. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.